Bossing! Ano, ready ka na ba? Ready na. Ready ka na masaktan? Yes. Saan mo papalagay pala yung tattoo mo? Ito. Dyan sa may forearm o dun sa kabila? Alin dyan sa dalawa? Kahit saan. Pwede pagsabay. O sige, Dito na lang. let's go! At yan ang kliyente natin ngayon sa araw na to. At ang gamit ko palang printer ay isang Ozer. So yung paper stencil na ginamit ko dyan ay Ozer din. Pero bago tayo mag-start, kailangan linisin muna natin yung parting tatatuan natin. Pero bago yun, hindi natin makakalimutan na i-shoutout si Ink Positive para sa stencil primer namin. Kung ginamit nyo yung Ozer, ganitong print yung makukuha nyo. Didepende pa rin yun kung anong stencil na gusto nyo gawin. Kasi pwede mong gamitin yun, nakita pa rin yung shading. Pero ako, mas komportable ako sa ganitong pag-print. Yung malinis lang, yung makikita mo yung mga linya. Dito, nag-start na ako. Pero nag-start talaga ako sa paggawa ng linya. Pero hindi typical na paglilinya. Tulad ng dati, ginagawa ko pa rin yung ghost line. Tinatry ko kasi sa bawat gawa ko is realism. Yun ako sanay. At siguro, ganun lang din yung style ko. Sa piyesang to, gumamit ako ng Ava EP7. Hindi ko ginamit yung Bishop. Ginagamit ko kasi yung Bishop, mas bumabagal ako. Kasi mabagal lang yung machine na yun. Kaya dapat mabagal din yung hagod ko. Pero as much possible, talagang ini-explore ko yung dalawang machine na yun. Magkaiba kasi sila ng binibigay na shading. Siyempre, hindi sila pareho ng motor. Yung Ava EP7, sobrang powerful machine. Bishop naman talagang dahan-dahan mong i-build yung mga tone mo. Papasok yung layering. Magkaibang technique para sa magkaibang machine. Magpili naman ng machine na ginagamit ko, nagdidepende talaga ako sa balat. Kung may client na malambot yung balat, talagang gagamitin ko yung Bishop. Isa pa doon, didepende ako sa piyesang gagawin ko. Kung portrait yung gagawin ko, kailangan ko mag-layering. Kasi hindi mo pwedeng biglayin kapag mag-shading ka sa portrait. Kailangan dahan-dahan yung pag-build mo sa tone mo. Marami talagang technique sa paggawa ng black and gray. At isa lang yun. Sobrang dami, di ba? At sobrang dami pa natin dapat matutunan. Dito, gumamit ako ng 5RS. Kapag sobrang liit ng mga details, kailangan ko na mag-RS. Hindi ko na talaga pinipili. Gamitin pa yung malalaking needle. Sa paggawa ng mga details. Sa piyesang to, gagawa kami ng black and gray. Pero gagawa din naman kami ng color. Pero yung konti lang. Sobrang gusto kong gawin tong mga ganitong style. Black and gray tapos may pula. Marami na din akong ginawang ganitong style. Nagawa ko na to sa back piece at saka sa full sleeve. Sobrang nakaka-enjoy talaga yung gumawa ng ganitong pyesa. Tapos yung kinaganda pa, sinabi ng bossing natin, ako na bahala. Hanggang sa nirecommend ko yung ganitong style. At sobrang nagustuhan naman ng bossing natin. Dito, nagkukulay na tayo ng pula. Medyo sumasakit na siya dito. Pero tamang tiis pa rin yung bossing natin kasi gusto niya talaga matapos to. At sa pagtitiis niya, ay nagpuputi na kami. Malapit na kami sa pagtatapos. Kaya yung bossing natin sobrang excited na. Pag nag-a-apply ako ng puti, hindi ko binibigla. Hindi ko binabalikan ng sobra. Minsan kasi kapag sobrang binabalikan mo yung puti, ay masusugat lang yan kapag nag-heal. Kaya chill ka lang. Tapos, yung voltage na ginamit ko dyan ay 7.8 lang. Low voltage kung ituturing. Pero bago yun, tattoo reveal muna tayo. At eto ang masterpiece na nagawa namin ni boss. About it, the studio and inflow free, transforming sin into canvases for all to see. Train you, try realism. We got the style to make your body a masterpiece, walking with smiles. Walking with smiles. Yo, hygiene's our game, safety's our core. Boss, kamusta? May tattoo ka na, boss. Panalo. Ano sabi mo? Masyakit. Ayos mo, boss? Ayos. Salamat, bossing. Yun. At maraming salamat sa pagsabay mo sa tattoo session ko for today.